Praise God. Mag-invite daw po tayo naman nila lang. Sabihin po ninyo sa mga bakanting silang tabi ninyo, sa linggo, puno ka na. Kasi mag-iimbita ako. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Amen. God is good. And all the time, praise God. Sino po nagdala ng Bible? Pati po yung inyong mga cellphone. Pakitaas nga po na may Bible. Sabihin po ninyo, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'm going to hear. I'm going to be taught the Word of God. I boldly declare, my mind is alert, my heart is receptive. I'm going to receive the infallible, indestructible seed of the Word of God. I will never be the same again. I will never be the same again. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. That is a confession from our hearts. Amen. Praise God. If you have your Bible, please read with me in Romans 12, verse 1 and 2. Sino po may paborito rito? Alam ba ninyo na dito po ay nakasalalay ang inyong tagumpay, ang inyong pagpapala, ang inyong kasaganaan, ang inyong divine protection, ang divine provision ng Lord sa inyo para kayo ay magalak, mapuno ng galak ng pag-ibig ng Diyos. Dito po nakasalalay. Basahin po natin. Romans 12, verse 1 and 2. Okay, nawala. Ako na lang po magbabasa. Sabay-sabay po tayo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah! Ang Panginoon po ang siyang magpapala ng kanyang mga salita na atin pong binasa ngayong umaga. Amen. Handa ba kayong gawin ito? Sabi nyo, I can do what it says I can do. I am what it says I am. Amen. If you are obedient at nagawa mo yan, I tell you, maraming himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. So, wala na pong gaganda at sasaya pa na buhay sa mundong ito, kundi ang maging anak ng Diyos at maging born again. Wala na pong sasaya dyan. Amen? Amen. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation or creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Do you believe that? Kung kayo po'y tumanggap kay Lord Jesus, you are in Christ. Nagsuko ng buhay. Sabi ng Lord, behold, all things, lahat daw ng mga lumang bagay ay lumipas na in Christ. And behold, all things are become new. Amen. Yung pong salitang behold dyan ay ginagamit lamang po yan pag mayroong dumarating na mga hari, reyna, diplomat, mataas na pwesto sa gobyerno, lalo sa kaharian sa isang kaharian. Pag sinabing the king is coming, behold, the king is coming. Pag sinabing behold, yung po mga tao dapat tignan ninyo. Tapos pinapatunog po yung mga trompeta. Nandiyan ang hari. Amen. Nandiyan po ang prinsipe. Nandiyan ang reyna.
wini-welcome na mabuti. So tayo po mga anak ng Lord, pag na-born again ka, wini-welcome ka na mabuti. Marami pong mga anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Amen. Hallelujah. Pag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon bilang Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Amen. Ito po yung tinatawag na new life in Christ. Wow. Bagong buhay kay Kristo. Yung ating lumang pagkatao na masama, marumi, miserable, malungkot, maraming problema at pagsubok, madilim at pinaghaharian ng masamang espiritu na buhay ay inalis ng Diyos. Amen. Sa atin. Amen. Nang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Inalis yun ng Lord, tinanggal, binura sa ating pong buhay. Hallelujah! Amen. Ano man yung pangit o hindi maganda sa buhay mo, lumang buhay, forget it kasi inalis na raw ng Lord. Amen. All things refer to old man. The old sinful nature of man. Alam ba ninyo na lahat ng tao makasalanan? Pag wala ka kay Lord Jesus, talagang puro kasalanan na magagawa mo. Kasi wala kang Diyos sa buhay mo. Wala kang banal na espiritu sa buhay mo. Amen? So, all things refer to the old sinful nature of man. A life of sin. Buhay ng kasalanan. The power of sin, yung kapangyarihan ng kasalanan. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Ito po yung carnal mind. Ito po yung palaging nasa tao pag wala po ang Panginoon sa kanyang buhay. Actually, minsan kahit nasa na yung Panginoon, nabubuhay pa yung old sinful nature na dapat nililibing na po natin, kinakalimutan natin. Minsan mga Kristiyano, puno pa rin ng pride. Hello? O wala ka na nun? Bakinain mo na. Fried chicken. Hello? Yan po kadalasan ang kinababagsak ng marami pong mga Kristiyano. Yung pong kataasan. Na dapat po ay wala na. Kasi inalis na ng Panginoon eh. Amen po ba? So, ito po yung lust of the eyes na binabanggit, of lust of the flesh, and the pride of life na binabanggit sa 1 John 2:15-16. Praise God, binasa po natin. Ngayong umaga. Hindi po ito coincidence mga kapatid, ano? Sabi po ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Buti nga, hindi sinabing of the devil. Hello? So, purihin ang Lord, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na old man, mga kapatid, all things. This is the law of death and sin. Yun po ang bumibihag sa lahat ng mga tao. The works of the flesh. Sabi po ng Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are manifest. Which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Yung uncleanness, mga kapatid, it refers to sexual sins. Lalo na yung mga ginagawa po ng mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung po ay uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, pati po yung inggit, kasama po yun, murders, drunkenness, rebellings, and such like of the which I tell you before, as I've also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Wow! At marami pang iba hindi nabanggit sa Galatians 5:19-21 na mga kasalanan. Na kung saan we know. Amen. Pag gumagawa po ng kasalanan ng isang Kristiyano, meron pong nagko-convict sa kanya, nagsasabi, it is a sin. Don't do that. Amen. Yung Holy Spirit natin, mga kapatid. We should not do that.
Amen? Kasi inalis na ng Lord sa atin yon. Can I hear amen? So itong lumang mga bagay na ito, o lumang pagkatao, ay inalis na, binura na ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Amen? Sa ating buhay. Nilinis na tayo ng banal na dugo ni Jesus. Malinis ka na. Kaya nga, all things are passed away. Behold, all things are become new. Glory to God. Amen. Di kayo natutuwa? Ako po natutuwa kasi masama ang buhay ko noon. Sabi ng nanay ko, lahat daw ng bisyo ng lolo ko, nakuha ko. Eh kung hindi ako na-born again, di kawawa ako. Totoo mga kapatid. Everything. So, purihin ang Lord. Amen. Ako po ay binago ng Lord. Hallelujah. Pwede kang magpasalamat. Amen. Oh, glory to God. At pinalitan niya ito ng Diyos ng bagong buhay. Amen. Buhay na walang hanggan sa langit, sa piling ng Diyos. Glory to God. Amen. Buhay na tinatakan ng Espiritu Santo. Amen. Sabi ng Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ito yung buhay na meron pong tatak ng Espiritu ng Lord. Amen. Ginawa po tayong tirahan ng banal na Espiritu. Amen. Hello? Ito po ay buhay na banal. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us. Sino yung he? Si Jesus. God hath made him to be sin for us, who knew no sin, walang kasalanan, that we might be made the righteousness of God in him. Ito yung buhay mga kapatid na may kabanalan. You can live a life that is holy before the Lord. Kasi yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. Hello? Buhay na may kabanalan. Buhay na mayroong kapayapaan. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron tayong kapayapaan na hindi raw kayang ibigay ng sanlibutan, sabi ng Lord. I give you peace. Amen? Mahalaga po ang peace mga kapatid. Amen? Pag wala kang peace, ang hirap ng buhay mo. Amen? So ito po yung buhay na may pag-ibig. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Pinreach po yan ni Pastor Joshua last Sunday. Am I right? About love. Sino po na-bless? At bumalik? Yung mga hindi bumalik, di ata na-bless. Oh, praise God. Pero ako po, na-bless po ako. Kasi yun po ay pag-ibig. Dapat lahat ng tao meron nun. Lahat ng born again, meron nun. Amen. Sabi ng Romans 5:5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ibinuhas daw ng Lord yung kanyang pag-ibig, yung kanyang divine love, yung kanyang agape sa lahat ng kanyang mga anak. Amen. We have it and we should live by it. Dapat namumuhay po tayo na mayroong pag-ibig, divine love, hindi po carnal na love, hindi po yung romantic love, hindi po yung pilya lamang, kundi agape, divine love, the God kind of love. Amen. Ito po yung buhay, mga kapatid, na merong joy. Di ba kayo nagagalak? Amen. Mahirap yung mga taga-sanlibutan nagbabayad para magalak sila sa kanilang buhay. Naghahanap ng kagalakan, ng kapayapaan. Matatagpuan lang kay Jesus. Kaya nga ang buhay na born again o anak ng Diyos ay pinagpalang buhay. Amen. Hello? Buhay na merong joy. Sabi po ng Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit. Sabi ng Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink. Sabi nyo, not meat and drink. But righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yan po ang natatanggap ng mga anak ng Diyos. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. Di po yan nabibili. Yan po ay natatanggap na regalo galing sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yung pong pagiging anak ng Diyos, ito po ay buhay na merong tagumpay.
2 Corinthians 2:14, now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Ephesians 1 verse 3, ito po yung buhay na pinagpala. Hallelujah. Amen. Saan ka kukuha niyan? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. You are blessed in Christ. Ano pang hahanapin mo? Kaya mahalaga po, inaalam po natin itong mga nangyari sa atin nung tinanggap natin si Lord Jesus. Kung anong ginawa ni Jesus para sa atin. You must always remember, you must always meditate, or you must always ponder. Palagi mong sabihin yan sa iyong sarili para ma-establish yung faith mo, lumakas yung faith mo, at ikaw ay makakayang mong makipaglaban sa buhay sa mundong ito. Amen po ba? Isn't God good? Pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Ipamuhay mo lang. Ang hirap pinagpala ka, hindi mo pinamumuhay. Hello, dapat ipamumuhay mo, kapatid. Can I hear amen? Whether you like it or not, ikaw ay pinagpala. Sabi ng Bible, if you are born again, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinagpala. Sa ayaw mo, sa gusto, pinagpala ka. Hello! But you need to live by it. Amen. So yung pong born again o pagiging anak ng Diyos ay buhay na malaya sa kapangyarihan ni Satanas. Oh, hallelujah. Malaya sa kapangyarihan ni Satanas at ang kanyang mga demonyo. Malaya, sabi ng Colossians 1 verse 13, mga kapatid, who God hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Amen. Amen. Ang hirap po ng buhay na wala sa Diyos. Ang hirap ng buhay na malayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, alam mo mahirap ang buhay pag malayo ka sa Diyos. Iba po yung meron kang Diyos, iba rin po yung malapit ka sa Diyos. Tandaan yun, mga kapatid, may kaibahan yun. Hello? Parang sinabi mo, Jesus is in my heart. Only in your heart. Dapat buong being mo, Jesus is in me. Amen. I surrender my life to Him. Yun po, magkaiba po yun. Yung nakatira lang, tapos hindi naman siya nagro-rule and reign sa iyo. It's different. Hello? Iba yun, mga kapatid. Amen. So, ang hirap ng buhay na wala sa Diyos. Walang kapayapaan. Amen. Walang kalinisan. Magulo, maraming pagsubok, kadalasan walang galak. At ang hahantungan ay kapahamakan at kamatayan doon sa dagat-dagatang impyerno, sa apoy ng impyerno. Tama po ba? So ang buhay kasama ang Diyos ay pinagpalang buhay. Amen. Ang buhay na kasama ang Diyos ay pinagpalang buhay. Pero hindi po nangangahulugan na wala ng pagsubok ang mga anak ng Diyos. It doesn't mean na puro bed of roses na lang ang buhay mo o kaya walang pagsubok. Meron, pero isang bagay ang tiyak, tiniyak ng Lord na ang hahantungan mo ay maganda sa langit. Amen. Pasensya na kayo, merong advertisement. Kasi alam yata ng Diablo, ipipreach ko ito. Alam ng Diablo, maraming madideliver ngayong umaga. Okay, purihin ang Lord. Hindi po nangangahulugan na tayo po ay wala ng pagsubok. Amen. Ang mga Kristiyano ay mayroong haharapin ng mga pagsubok. Meron po tayong destinasyon bago tayo pumunta sa langit. Amen. Meron po tayong 4 na destinasyon na dapat po nating maranasan sa ating pong buhay. It is a life of following Jesus, to be a disciple of Jesus. Some disciples of Jesus said that
it is difficult to follow Jesus. Do you know that? Do you believe that? Hindi po ako naniniwala. Alam mo, pero dadaan ka. Amen. Pero ang sa akin po kasi, mapagtatagumpayan mo. Sabi po ng Luke 14 verse 26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and grandchildren and sisters, yea, and his own life, also he cannot be my disciple. Wow. Parang sinasabi ni Jesus, wag niyo na lang akong sundin o sundan. Parang ganun eh. Kasi ang hirap eh. Imagine, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Sabi po ng mga ibang lingkod ng Lord, mahirap sumunod kay Jesus. Imposible. And that's true. Without the Spirit of God working in us, hirap yung gawain. Para sinasabi ng Lord, wala yatang qualified na mag-disciple. Yun lang gustong mamatay. Hello? So, 4 destinies of every Christian. Na-share ko po sa inyo to, I believe, 2 Sundays ago. Number 1, your appointment of losing. Maraming mawawala sa iyo. Matthew 16:25. For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Kita nyo, yung buhay pala nyo mawawala. Kailangan pala, yung buhay mo mawala para matagpuan mo ang buhay mo. Na totoo. Nandiyan ba kayo? Tama ba ako? Merong mawawala sa'yo, malaki. Hello! Malaki mawawala sa'yo pag sumunod ka kay Jesus. Gusto mo ba yan? Kaya ako pinakita sa inyo yung natanggap ninyo na na-born again kayo. Hindi nyo kayang ipagpalit yun kahit anumang bagay dito sa mundo. Wala siyang katumbas. Hello! Kaya ako po yung sinabi sa inyo mga kapatid para malaman mo na mahal ka ng Diyos, importante ka sa Diyos, binigyan ka ng Diyos na magandang buhay, pinakamagandang buhay sa buong mundo. Ang kapalit, yung buhay mo. Ibig sabihin, yung buhay mong pangit. Imagine, pangit, pinalitan ng bago. Kaya sabi ni Jesus, amen, you are appointed or you will experience losing your life. Tama? Meron pa, Philippians 3 verse 7 to 8. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Sabi ni Pablo, lahat ng aking natanggap, na pakinabang. Ano yun? Sikat, mayaman. Supreme Court, kasama sa Supreme Court ng Israel. Kilala, makapangyarihan. Andyan ba kayo? Yes. Sabi ni Pablo, lahat yan, ibinilang ko yung kawalan. Loss. Kawalan. Tama po ba? Yes. So, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Because of Jesus, ang daming nawala kay Pablo. Ang daming nawala kay Pablo because ang desire ni Pablo makilala si Jesus. Amen? Sabi niya, and do count them but dung, that I may win Christ. Ibinilang kong ito ay basura, dumi. Alam niyo na yung dumi, di ba? Dumi. Nilalagay sa inodoro. Kasi ayoko sabihin yung ano. Di ba? Sabi niya, I count it but dung. Lahat. Kayamanan, dumi. Ginto, diamante, dumi. Everything. Para sa kanya, lahat yun ay dumi. Madami ba nawala kay Pablo? Madami. Hello, loss means you will come to be without certain things. Do you like that? Kapalit ni Jesus. Oh, praise God. Ha? Walang panamayan kay Jesus. Pag meron kang Jesus, lahat ng bagay na kailangan mo sa mundo,
ay matatanggap mo. Kapwa ka nga tagapagmana ni Jesus. Sabi ng Romans 8. Di ba? Kapwa ka tagapagmana. Andyan ba kayo? Alam niya na yung pinupunto ko? Hello? Hindi yata kayo masaya eh. Dapat masaya kayo kasi na kay Jesus kayo eh. Amen. Kahit mayaman ka, marami kang pera, kahit kilala ka, pag wala kang Jesus, hindi mo kayang magsaya ng kagaya ng saya na binibigay ng Diyos. Amen. Wala po nagpapasaya sa atin, kundi ang Diyos. Amen. Kaya nga, halimbawa, ang condition mo ngayon, medyo salat kasi kulang ka sa Word of God. Totoo yun. Yun po ang kulang sa atin kapag pag tayo po'y dumadanas ng sufferings, ng loss. Kulang ng salita ng Diyos. Kasi kay Pablo, Christ is all in all. Wala nang hihigit pa kay Jesus. Amen. Wala na pong hihigit sa ating Panginoon. Amen. Dapat yan ang dinidesire po nating lahat. Amen. Loss means you will be unable to keep or maintain certain things in your life that you love. Yung mahal na mahal mo, gustong-gusto mong meron ka, matanggap mo. Mawawala yun. Pag mahal mo si Jesus. Di po ba? So it means you will give up and forfeit the possession of certain things. It may be losing your friends. Yung mga paborito mong mga kaibigan na dating worldly ka pa. Kakalimutan mo yun. Pag hindi mo kinalimutan at palagi ka pa rin nag-i-stick doon, mahirap ka lumago sa faith mo. Mahirap mo ma-enjoy yung buhay Kristiyano. Kaya yung ibang mga nag-i-stick doon, mga kapatid, I tell you, kung hindi nila kayo kayang pataasin sa inyong pananampalataya, you must forget them. Kung gusto mo, sharean mo sila ng Word of God. Amen po ba? Nagawa ko yun one time. Meron akong isang kaibigan, kababata ko. Bombay siya. Pero lumaki sa Pilipinas. Worldly. Sinasama niya ako sa worldliness niya dati. Kasi may pera siya. Alam niyo na ang Bombay. Di ba? Saan-saan ako sinusuot. Puro kalokohan. Nung na-born again ako, na pastor na ako, nakita kami, for so many years, siniran ko siya ng gospel. Hindi siya makahuma. Tapos, after a few years, maybe 2 or 3, namatay na, kinuha na ng Lord. What a reward. Di ba? Nano ko, yung mukha ko, kinapalang ko. Hindi ako nahiya. Na ako'y born again. Na siniran ko yung Word of God sa kanya. At namatay na siya. Kasing edad ko halos, mas matanda sa akin ng 1 o 2 taon. Amen. So, purihin ng Lord. It may be losing your friends, your hobby, your leisure time, your pleasures in life, losing your favorite worldly music and bands. Kung mahilig ka sa mga banda at kantahan, kinakailangan mong kalimutan yan. Amen. Ako po, mahilig ako sa Beatles, sa Bee Gees. Panlaban nila sa Beatles yung Bee Gees. Kasi talo sila ni Elvis. Sa Elvis, bago nag-Beatles, bago nag-Bee Gees. Tapos iba-ibang mga banda. Mahilig po ako sa music, kaya lang yung music ayaw yata sa akin. Pinipilit ko. Minsan dumalo ako, sumali ako sa amateur singing contest. 12 years old. Pinahiram ako ng kaibigan ko ng salawan, ng t-shirt. Umarap na ako. Aba, nakailang pasada na yung tutugtog, hindi pa ako makapasok. Nawala yung boses ko, kaya naging katatawanan yung amateur singing contest na yun. Ay, hindi ko yung malilimutan. Amen. Sa hilig ko sa kanta. Ayaw naman ng kanta sa akin. Amen. Isn't God good? Amen. Ngayon, hindi na siya makaporma. Pag kumanta ako, kinakailangan sumunod siya. Nandito ako sa pulpito. Di ba mabuti si Lord? Amen. Lahat po yun, kakalimutan nyo. Amen.
pati ML at computer games, everything, dapat kalilimutan mo yan. Kung hindi ka lalago, I tell you, magiging miserable ang buhay mo. Anak ka ng Diyos, pero wala kang galak. Lagi ka nalang naghahanap ng kapayapaan, ng kagalakan. Why? Kasi naroon pa yung gawa ng sanlibutan sa buhay mo. Kailan mawala lahat yung magawa ng sanlibutan? Amen? So number 2, na may experience sa mga Kristiyano, your appointment with suffering. Philippians 1:29-30, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which you saw in me and now here to be in me. Luke 14:26, inuulit ko, if any man come unto me and hate not his father, mother, wife, children, brethren, and sisters, yea, and his own life, also he cannot be my disciple. Suffering means you will be subject to pain, distress, loss, injury, or something unpleasant. It means you will experience adversity, affliction, hardship, and misery in life. It may mean you will go through misfortune and difficulty. You will be tormented, tortured, and experience adversity. That's suffering. Medyo masakit. Kasi magsasuffer ka eh. Amen? Marami pong suffering ang pwedeng mangyari sa atin. Number 3, your appointment with sacrifice. It means to offer up your material possessions to God to worship. It means you will surrender something prized or desirable for the sake of something better or higher, to permit injury or disadvantage for the sake of something else. To sacrifice is to dispose of your goods regardless of the fact that you make no profit. Meron po akong isang kilalang born again. Mas matanda po siya sa akin. Nung na-born again siya, mga kapatid, mayaman po siya. Meron siya mga property sa Quezon City, sa ibang bansa, at sa Pilipinas. Nung siya po'y na-born again, nag-decide sila, yung family nila. Sila po kasi dating sa lumang simbahan, marami silang mga mamahaling mga rebulto. Mamahalin. Aabot ng mga sobra-sobra sa milyon na mga property, na mga rebulto, imahin. Madaming-madami. Kala nila doon galing yung blessing ng Lord. Kaya bumili sila. Millions of pesos. Alam niyo ang ginawa nila? Pumunta sila sa pinakamalalim na lugar sa Palawan at inuhulog nila lahat yun doon para wala nang makakita at hindi na lumitaw. Inuhulog lahat. And that is sacrifice. Amen po ba? Meron pong isang binata nung mga 1910 something. Siya po ay mayamang tao. Siya ay si William Borden. Binata, gwapo, mayaman, tagapagmana. Hindi lang siya milyonaryo ng mga maraming dolyar. Tagapagmana ng maraming dolyar. Nag-aral sa Yale, matalino. Doon sa Yale, mga kapatid, ay naibig niya ng gusto ang Panginoon, nag-Bible study siya roon. 1,300 ang population ng Yale University. During that time, 1,000 doon, bina-Bible study niya. Grabe. Matulungin siya sa mga orphans at saka sa mga single mother. Tinutulungan niya lahat. Nung siya nag-graduate ng college at saka po nag-graduate siya ng mga postgraduate courses, siya po ay pumunta sa China para mag-mission. Yung lahat ng kanyang mana at kayamanan, ipinamigay sa kung saan-saan. Maaring sa mahirap, maaring sa mga foundation, maaring religious foundation, everything. Lahat po. Nagulat ang maraming mga tao kasi sikat siya sa Amerika. Nagpunta siya sa China para mag-mission sa mga Chinese Muslim. Para siya maging mahusay na preacher sa mga Muslim. Nagpunta muna siya sa Egypt at nag-aral siya ng Arabic. Habang naroon siya sa Egypt at siya po ay
nag-aaral, nagkasakit siya at siya'y namatay. Nagulat ang buong Amerika sa kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan, nakita nila yung Bible ni William Borden. Nakasulat sa likod, no retreats, no regrets. Walang atrasan, walang pagsisisi. Amen. Meron pang isa, no reserves. Walang reserves, walang retreat, walang atrasan, patay kung patay. 25 years old siya nung namatay doon. Pagkatapos gumraduate ng post-graduate courses. Mayaman, maraming pera, binata, guwapo, matalino. But he gave his life to Jesus. Not only his money. Gulat na gulat ang maraming Kristiyano nung ginawa niya yun. He died at 25 years old. That sacrifice. Di po ba? Kaya yun nangyari sa kanya. Nakita niya yung dahilan kung bakit siya na-born again. Una, si Jesus namatay para sa kanya. Nag-sacrifice. Nabasa niya yung history ng Christianity. Halos lahat ng mga disciples ni Lord Jesus ay nag-sacrifice ng kanilang buhay. Lahat po ng mga early Christians nag-sacrifice ng kanilang mga buhay. Sinusunog sila, ginagawa silang sulo, pinapakain sa leon. Sila po yung mga early Christians. Ikaw, gusto mo magpapakain sa leon? Alam na nila, pero okay lang silang kainin ng mga leon. Tatanggalin yung kamay mo isa, kabila naman, ulo mo, tapos paa mo. Dami leon. Tuwan-tuwa yung mga Romano sa panunod sa kanilang Coliseum. Ginagawa ang sulo. Habang sila ay sinusunog, kinakain, umaawit sila ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Hallelujah! Glory to God. Amen? Isn't God good? Tapos doon po sa Dark Ages, lahat po ng mga Bible-believing Christians, pinersecute ng lumang simbahan. Sino po nakaalam ng Dark Ages na history? Hindi nyo alam? Magbasa po kayo. Maski reyna, basta Bible believer, pinapatay kahit buntis. At mahirap yung kanilang mga parusa. Mahirap na mahirap. Meron po akong mga aklat dyan, kung gusto nyo basahin, ipahihiram ko sa inyo. Makita po ninyo kung anong ginawa sa mga Kristiyano, kung paano sila pinahirapan, o paano sila pinatay, paano sila inusig. Tapos pumasok po yung lampas ng Dark Ages. Grabe ang ginawa ng lumang simbahan sa maraming mga tao. Niloko. Maraming napahamak because of them. Pero marami po ang nakakaalam. Nagkaroon ng Reformation, nagkaroon ng mga born again uli, purihin ng Lord. Hallelujah. Lumaganap. Amen. Pero talagang dumaan sila sa malaking pagsubok. Sufferings. Sacrifice. They need to sacrifice their lives. Si Martin Luther, nag-sacrifice ng buhay. Yung sumulat ng Bible, si Wycliffe, kung tama ako, pinatay din. Sinunog sa stake. Tsaka yung isa pa na nag-translate ng Bible sa English. Mga kapatid, they suffered, they sacrificed, they lost their lives, at hindi po mabibilang. Maski sa modern day, sa Bogota, sa Colombia, mga kapatid, sa Brazil, grabe po ang natatanggap na persecution ng mga Kristiyano. Yung iba sa atin, hindi po natin alam, pero grabe, nakakalunos, nakakatakot, at nakakaawa. They paid the price, yung kanilang buhay. But because of their sufferings, many were saved. Tayo naligtas. Pinagpala ng Lord. Hallelujah. Ang ika-apat na experience natin is death. Luke 9:23. And he said to them all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sabi ni Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, but yet not I, but Christ liveth in me.
And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. To die means to cease to exist. To cease to exist. To cease to function. Tumigil sa pagiging buhay. Yun ang ibig sabihin ng to die. To die means to lose strength and to lose force. To die means to pass gradually and fade away gradually. To stop permanently. That is dying. But they are not afraid to die. Magsasacrifice ka. Meron nga po akong brother-in-law, matapang eh. Matapang siya, ang kapatid, Sister Cora. Gusto lahat awahin pagka inaway siya. Walang, hindi tumatakbo. Pero alam niyo, nung nakarinig ng mabuting balita ng salita ng Lord, lumapit sa akin. Sabi, Amon, talaga bang ganito tayo? Palagi na lang tayo inaapi. Hindi ba tayo pwede lumaban? Sabi ko, talaga ganyan ang gusto ng Lord sa atin. Wala siyang magawa. Kasi alam niya, pastor ako. Hindi na pwede yung dati. Amen. So, mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito ay haharapin ng mga Kristiyano. Haharapin mo. Hanggat hindi ka pa lumalago sa iyong pananampalataya. Hanggat hindi pa tumataas ang faith mo, haharap ka rito, kapatid. Iba-iba po ang level ng faith ng mga tao. Pwede pong dumating sa level ng faith natin, mga kapatid, na ito po mga pagsubok na ito, kayang-kaya po nating pagtagumpayan. Hindi siya abot sa sukdulan. It is either mamamatay ka na o magtatagumpay ka. Kasi tapos na yung iyong assignment, nagawa mo na yung pinag-uutos ng Lord. Now, you're ready to depart. Amen. Pero pag hindi pa, mga kapatid, kahit anong gawin ng dyablo, pag yung faith mo malakas, nananampalataya ka sa Diyos, mga kapatid, lahat yan pagtatagumpayan mo. Until nabigyan ng Lord ng permiso si Satanas na ikaw ay patayin. But Satan cannot do it. Mas gusto ng Lord na makinig sa ating panalangin kaysa kay Satanas, mga kapatid. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Hello. Mahal tayo ng Lord, magtatagumpay tayo. Hallelujah. Alam niyo, God allows us to experience these problems or trials in life for us to grow and be used by Him in the propagation of His kingdom. Lahat ng mga hadlang sa ating buhay ay aalisin sa atin para tayo ay maging effective sa kaharian ng Diyos. Alam ba ninyo yan, mga kapatid? Para ma-enjoy natin ang mabuting buhay dito pa lang sa lupa. Amen. Meron isang bagay ang tiyak, mga kapatid. Kaya natin itong pagtagumpayan. Lahat. 2 Corinthians 2 verse 14. Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Christ, through Him that love us. Alam ba niyo, pag bumalik kayo doon sa baba, 35, 36, i-define doon ni Pablo kung ano yung pwedeng magpigil sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin kung paano tayo gustong dalahin ng diablo sa impyerno. Amen. Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecutions or famines, nakedness or perils or sword? 36. As it is written, for thy sake we are all killed all day long. Araw-araw pinapatay sila. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, nay, hindi. Amen. In all these things, we are more than conqueror through Him that loveth us. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Isn't God good? Praise the Lord. Kaya yung sabi nila na, ibang mga lingkod nila, mahirap sumunod kay Jesus. Talaga mahirap pag ayaw mo sumunod. Pero pag gusto mo sumunod, hindi mahirap. Hello? Sabi mo sa katabi mo, mahirap sumunod kay Jesus kung ayaw mo. Tataka naman ako sa'yo, binigyan ka ng magandang buhay, ayaw mo pa rin sumunod kay Jesus. I-define ko na nga kung sino ka kay Kristo. Gusto ko makita mo yun, manatili sa puso mo yun. Ipaglaban mo yun. Manampalataya ka, basahin mo lahat yung mga talata na yan. Dagdagan mo pa para lumakas ang faith mo. Amen.
So purihin ang Lord. Jesus said, John 10:10, I have come to give you life and have it more abundantly. God has given us life, so a life, abundantly. Dahil sa kagandahan, kasayahan at kabutihan ng buhay na ito, na mayroong pangako ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, mga kapatid, sa kalangitan, ay gusto ng Diyos na maranasan natin at manatili sa atin ang pinagpalang buhay na ito. Gusto po ito ng Lord. Thank you, anak. Amen? Ito ay sa pamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan. Romans 12 verse 1 and 2. Sabi po ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Amen? Sabi mo sa katabi mo, si Pablo, nagmumungkahi, na ialay mo raw yung buhay mo. That you present your bodies a living sacrifice. Wow. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bakit, mga kapatid? Para maalis yung worldliness. Kaya yung binigay ng Lord sa atin, Romans 12:1 and 2, para tayo, huwag tayong mamuhay ng worldly life. Ayaw ng Lord yun. Laban yun sa kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, mga kapatid, yung worldly life, laban yan sa kalooban at plano ng Diyos. Kaya sabi ng 1 John 2:15-16, di ba? Hello? Do not love the world, no, the things that are in the world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ano ba nasa sanlibutan, mga kapatid? Marami tayong iniibig sa sanlibutan, mga kapatid. Pero gusto ng Lord na maranasan mo mabuting buhay. Kaya ito inuutos sa atin, Romans 12:1 and 2. Para maalis ang lahat ng worldliness, para maalis ang ating mga pride. Alam ba ninyo yun? Pagka ikaw po ay inoffer mo yung buhay mo kay Lord as a living sacrifice, yung katawan mo, mawawala ang pride sa'yo kasi parang i-consider mo, patay ka na sa Panginoon. Sabi ni Pablo, Galatians 2:20, it is no longer I that liveth, but Christ liveth in me. And the life I live is the life of Christ, who has given His life unto me. Amen? Hello? Patay sa sarili. Patay sa pride. Patay sa kataasan. Patay sa kayabangan. Hello? Patay sa mga gawa ng kamunduhan. Hello? Anong tawag mo doon, mga kapatid? Di ba kabanalan? Amen. Hindi po pwede sa mga Kristiyano, mga kapatid, pag talagang binanghay mo yung pong salita ng Lord, na ikaw ay maging worldly. Hindi pwede. Kung gusto mo maging worldly, magsasuffer ka ng maraming consequence. At many times, hindi ka magtatagumpay. Yun ang kapalit nun. Kaya binigay ito sa atin, mga kapatid. Amen? Gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa Kanyang kalooban. Ang worldliness ay naglalayo sa atin sa Diyos. Do you know that? Kaya nga gusto ng Lord, araw-araw magbulay ka ng salita ng Lord. Araw-araw basahin mo, araw-gabi. Sabi ng Joshua 1:8, basahin mo, bigkasin mo, palagi mo salitain. Andyan ba kayo? Yun ang gusto ng Lord. Tapos sabi po ng Bible, palagi kayo manalangin. Pray all kinds of prayer. Amen. Do not cease from praying. Dapat palagi ka nagpe-pray. Kasi kinoconsecrate mo yung buhay mo kay Lord. Amen. Umaalis ka sa worldliness. Umaalis ka sa mundo. Sabihin siya, taga-mundo ka, bakit umaalis ka sa mundo? Sabihin na maraming mga pilosopo. Ang gusto ng Lord, pray without ceasing. In everything, give thanks to God. Kahit may mga pagsubok, magpasalamat ka. Everything. Hello, everything. So gusto ng Diyos na tayo po ay mamuhay
ayon sa kanyang kalooban. Amen. Sa tingin natin, o sa tingin mo, maaring legit sa natural, yung mga bagay sa sanlibutan. Kasi nagbibigay ng satisfaction sa buhay mo, pero hindi panandalian lamang yon. Ang nagbibigay sa atin ng totoong galak at satisfaction ay ang Diyos. Maniwala kayo. Ang namumuhay ng may kabanalan o pagsunod sa mga utos ng Diyos ay maaaring magbigay ng maraming tagumpay sa mga pagsubok, problema, o persecution sa pamumuhay ng mga anak ng Diyos dito sa lupa. Pwede tayong magtagumpay. Ito po ang susi. Ito ang sikreto. Kung gusto mong palaging nagtatagumpay, laban sa gawa ng mundo, laban sa gawa ng diablo, laban sa gawa ng mga demonyo, ito po ang susi. Amen? I-consecrate mo ang buhay mo kay Lord. Mamuhay ka ng may kabanalan. Amen? Di ka mapapasok ng demonyo. Tama, no? Kalooban ng Diyos o inuutos ng Diyos na mamuhay tayo sa kabanalan. 1 Peter 1 verse 16 to 17, but as He which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Kung banal daw ang Diyos na tumawag sa iyo, aba, magpakabanal ka. Hello? Magpakabanal. Kasi yung kabaligtaran nun, yun po ang kalooban ng demonyo. Anong gusto mo? Maglingkod sa Diyos o maglingkod sa demonyo? Anong gusto mo? Sambahin ng demonyo o sambahin ng Diyos? Excited ba kayo? Dapat excited tayo kasi ito po ang susi ng tagumpay. Ito ang susi laban sa mga gawa ng diablo. Mamuhay ka ng may kabanalan. Amen. Matthew 5 verse 48, be therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. We know that we can live a holy life only through the working of the Holy Spirit that is working in us. Kaya nga isang pagiging born again, nagiging tayong tirahan ng Espiritu ng Lord. At kapag kamahal mo ang Lord, lalo na mapupuspos ka ng Espiritu Santo at yung Holy Spirit na nasa iyo, mga kapatid, ikaw ay tutulungan, i-guide ka kasi ang Holy Spirit, ang ibig sabihin ay comforter, ang ibig sabihin ng helper, teacher, counselor, everything that we need here on earth para magtagumpay, tutulungan ka niya. Hello! Tutulungan ka ng Holy Spirit. Siya ay standby. Everything. Comforter. Amen. Sa buhay na may takot sa Diyos na sumuway at gumawa ng kasalanan. Yun ang gusto ng Lord. Kaya binigay sa atin ni Lord yun, Romans 12, 1 and 2. Buhay na may takot sa Diyos na sumuway at gumawa ng kasalanan. Buhay na may pagsunod sa salita ng Diyos. May pagbubulay ng salita ng Diyos at mga pangako at pagsasabuhay ng mga pangako ng Diyos. Hebrews 1 verse 9, thou hast loved righteousness, si Lord Jesus daw, and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Binigyan daw si Lord ng anointing ng kasayahan, ng joy sa lahat ng kanyang mga kapatid. And we are the brothers and sisters of Jesus. Alam niyo yan? God has given him the anointing of gladness, the anointing of joy. Amen? Hello? So dapat kinamumuhian natin ang kinamumuhian ng Diyos at ibigin natin ang righteousness. Andyan ba kayo mga kapatid? Gusto ng Lord, lahat ng gusto niya, ibigin natin. Lahat ng ayaw niya, huwag nating gawain. Very clear ang salita ng Lord, mga kapatid. Yun ay gawa ng diablo. Yun ay gawa ng kapahamakan. Bakit mo gagawain? Binigyan ka na nga ng magandang buhay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para iligtas ka. Nag-suffer siya, pinersecute siya, nag-sacrifice siya, namunga ng maraming kaluluwa. Amen? Hello, maraming naniwala sa kanya at maraming napunta sa langit. At ikaw, kandidato ka. Sa langit ka, papunta. Amen? Yan ang gusto ng Lord. Matikman mo ang buhay na mabuti sa lupa at sa langit. Amen? Yung best of both worlds ay makuha mo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen? Wow! Grabe si Lord, mga kapatid. Hindi niya tayo iniiwan sa ere. Pag na-born again ka, bahala ka na. Hindi. Kaya kailangan mong pagpa-disciple.
At kung medyo matigas ang ulo mo, kailangan mo talaga ng discipleship. Sala, sumama ka sa cell group. Dapat mag-cell group leader ka. Kung hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Konting sacrifice lang yun, mga kapatid. Hindi pa yan dugo at laman. Ang iyong i-risk, mga kapatid. Hindi ka dyan masyadong mapapahiya. Hindi ka masyadong mape-persecute. Grabe pinagpala ang mga Kristiyano ngayong mga panahon natin. Hello, panayang tanggap ng preaching. God is good. Amen. God is prosperous. You will be prospered by the Lord. And I believe that. Kaya lang, pag hindi ka nagtitulo ng buhay, dadaan ka talaga sa 4 na destinasyon. You will lose your life. You will lose something. You will suffer. You will be persecuted and sacrifice your life to God. Kailangan dumating ka sa punto na ikaw ay lumalago from glory to glory. From grace to grace, from strength to strength, from joy to joy, from love to love, from humility to humility, from obedience to obedience. Amen. From anointing to preach the word of God. Dapat dumating tayo doon sa ganung punto na gagamitin tayo ng Lord, may kapangyarihan, maraming maboborn again, maraming mapagpapala, amen, maraming sasagana, pero magsasakripisyo ng kanilang buhay para sa Panginoon. Tama po ba? Pag tayo po ay nabubuhay sa kabanalan, ay gaganda o kikilos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Gaganda ang buhay. Gaganda. Pag namuhay ka ng Romans 12:1 and 2, ay guarantee mga kapatid. The Word of God is commanding all His children to live a holy life by offering our bodies as a living sacrifice. Bakit? Matthew 7 verse 14. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Kasi masikip daw ang daanan ng mga Kristiyano. Yun po yung pinaliwanag ni Joseph nung last Thursday. Ako kayo liliban ng Thursday, mga kapatid. Sayang. Alam nyo, kaya kayo mag-go-grow sa inyong faith, kaya inyong mamamahal si Lord ng todo, pag palagi po kayong kinig ng salita ng Diyos. At ipinamumuhay po ninyo, mga kapatid. Kahit mahirap, kahit parang ayaw ni Jesus na maging disciple ka niya, sabi niya, kasi who does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, even himself, he cannot be my disciple. Pero madali lang yun, pagka ikaw po ay masunurin. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka ba? Hello, masunurin, ulitin mo. Tignan mo sa mata, masunurin ka ba sa salita ng Diyos? Amen. So mayroong sacrifice ang buhay Kristiyano. Sacrifice, an offering of the life of a person or animal or an object in homage to a deity or to a God. Sacrifice means consecrating our bodies to God. Consecrate means to set apart for God's use only. For God's glory only. Pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Matthew 6:38 o 33. Sino po may alam nun? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you need shall be added unto you. Maraming mga pagsubok, maraming sufferings o sacrifices na hinaharap ang maraming Kristiyano. Iba-iba. Yung iba, nagtitiis sa mga pagsubok dahilan sa sariling kamalian. Yung iba naman, nagtitiis sa mga pagsubok dahilan sa paggawa ng mabuti. Ang tawag po dito ay sacrifice. Pero kung ikaw nagtitiis ka dahil sa mali mo mga gawa, dahil sa ugali na hindi maganda, ibang klaseng suffering yun. Ibang klaseng sacrifice yun. Hindi raw nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos yun. 1 Peter 2 verse 20. For what glory is it if when you be buffeted for your faults, you shall take it patiently. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Pag gumagawa ka ng mabuti, tapos nagsasuffer ka, ito daw ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Andyan ba kayo? This is acceptable unto God. Ito ang gusto ng Lord. Palagay nyo gusto ng Lord na tayo po ay mag-sacrifice? I believe.
Gusto ng Lord na tayo po ay mag-sacrifice para maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Para maranasan natin ang mabuting buhay. Ngayon, pag hindi ka marunong mag-sacrifice, ang hirap ng buhay. Hindi bubuti ang buhay mo. Maring sa word, gaganda ang buhay mo. Pero hindi yun ang gusto ng Lord. Gusto niya yung spiritual life, amen, ay gumanda. Kasama yung lahat ng mga pangailangan mo dito sa mundo. Amen. Yung iba, mga kapatid, sa kakulangan, sila nagsasuffer ng pananalapi. Minsan sa mga material na bagay. Minsan trabaho, minsan negosyo. Many people suffer. Kahit minsan magandang negosyo mo, bigla na lang mauubos yung yung investment mo. Aba, magsasuffer ka. Yung iba naman nagsasuffer sa sakit. Yung iba ay yung family life or relationship nila, nagsasuffer sila. Yung iba naman mga trahedya ng buhay o mga misfortune ng buhay. Yung iba naman ay mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo, kamunduhan, ML, computer games, pornography, nudity, everything, lahat ng bisyo. Yung iba naman ay nagsasuffer because of mga pagsubok sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Yan po ang maganda. Dahilan sa mga ito ay dumadanas ang maraming tao o mga Kristiyano ng mga paghihirap ng kalooban. The plan of God is fulfilled in our life as we consecrate ourselves to Him. Nagaganap yung plano ng Lord. Sa ating buhay, pag inalay mo yung buhay mo, na buhay na handog sa Kanya. The plan of God in your life, the plan of God for your family, the plan of God for your city, nagaganap, nangyayari mga kapatid. Kasi kinoconsecrate mo yung buhay mo kay Lord. Amen po ba? So the power of God will work in us as we make sacrifices to God. Alam ba ninyo yung mga sacrifices? Maganda po yan pag tama. Pag mali, hindi maganda. Di po ba? Alam ba, ikaw po ay chess player, marunong ka ng maglaro, mahusay ka. Pag nag-sacrifice ka, alam mo mananalo ka. Di ba, hindi ka nag-sacrifice para matalo. Huwag ka nalang maglaro. Di ba? May mga sacrifices. Minsan na ginagawa para magtagumpay. So consecration is an act of our free will made possible through the transformation that Jesus Christ made in our lives. Kaya tayo nakakapag-consecrate sa Panginoon because of what Jesus Christ has done for us. It is by grace. Pag pinili mo, yung consecration, by grace pa rin. Kasi pinili mo Amen, makukuha mo purihin ng Lord. Amen. So dito natutuwa ang Diyos pag ang mga anak ng Diyos o anak niya ay nag-aalay sa kanila ng buhay. Sa Kanya, nagpapatunay na mahal mo ang Diyos. Amen. Nang higit sa lahat, sabi ng Matthew 22:37-39. And that is a commandment. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thine soul, and with all thine mind. This is the first and great commandment. And this is the second, is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Grabe si Lord, mga kapatid. Kaya niya sinabi yan because God wants us to live a holy life, a consecrated life. Ito ang tawag ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ito po ang ating pagkatawag. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. You are a chosen generation. Amen. A royal priesthood, an holy nation. Hello? Sino malawan ang pagkatawag mo? You are a chosen generation. Pinili kang bayan. Amen. A royal priesthood, mataas na pagkasaserdote. A holy nation. A peculiar people. Bakit peculiar? Kakaiba yung tawag natin. Kaya tayo peculiar, pag may problema, masaya tayo. Kasi maraming mga tao, pag may problema, hindi masaya. Hello? Nakakita ka na ng ganun tao? O baka hindi nyo pa nakikita yun sa iyo. O dito sa church. Pero yan po ang totoo. Peculiar ka, kakaiba ka. Sa halip na naglilibang ka sa iba't ibang lugar, narito ka, nagwo-worship pag Sunday. Amen.
Sa halip na, alam ba, may bisita ka, no? Totoong born again ka. Dadalhin mo yung bisita mo sa church pag Sunday. Halika, hindi tayo pwedeng tumigil sa bahay na magsimba tayo. Amen. Ganun po ang totoo. Peculiar ang tawag doon, mga kapatid. Amen. Pagka ikaw ay sinuntok sa mukha, bibigay mong kaliwa, kulang pa. Peculiar eh. Sabi ng Bible, sabi ni Lord Jesus, meron siyang golden retaliation. Alam niyo yung golden retaliation? Sabi po ni Lord Jesus, love your enemies. Bless them that curse you. Peculiar ka eh. Hello? Pray for them that despitefully use you. Hello? Ikaw ba yun? O, galit na galit ka pag nalamangan ka. O, balat sibuyas ka pag tinamaan ka. Pag nakorek ka. Ang gusto ng Lord, balat kalabaw. Hindi pwedeng balat sibuyas, konting nakantsawan ka lang. Konting nakorek ka, naitama ka. Nako, buong mundo na ang may problema. Hello? Are you enjoying? Sila yung mga nag-worship. Sila yung kinakalimutan muna ang lahat. Kumakanta, umaawit, taas ang mga kamay. Umiiyak, tumatawa. Kanina umiiyak, ngayon tumatawa naman. Anong klase? Eh kasi kakatuwa ka eh. Weird ang tawag nila. Ang tingin ng mga taga-sanlibutan sa atin, mga loko-loko. Pero ang tingin ng Diyos sa atin, mga matitinong utak. Tayo ang matatalino because we have the mind of Christ. Sabi ng Bible, hello? Sila yung sumasayaw, tumatalon-talon, at palaging nag-a-amen. Praise. Pag tinamaan, amen. Pag tinamaan, daluli. Oh, praise God, lalong tumitibay. Ganyan ang mga Kristiyano. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Praise God. Hindi umaayaw. Hindi tumatakbo. Kahit malapit na mamatay, sige pa rin. Di ba? Kristiyano ka ba? Taga-joyful ka ba? Sayang naman yung mga preaching ni Pastor pag di mo pinamumuhay. Alam nyo, dami ko na rin na-invest sa inyo. Ang dami na mga kapatid. Hirap na hirap ako maganda ng leksyon tuwing linggo. Kasi hindi ko mabalikan yung mga dati. Baka sabi, paulit-ulit si Pastor. Doon lang sa testimony. Pero yung pagka, 1 buwan, 3 buwan, hindi ako naulit. Kung pwede na 1 taon, ayoko na umulit. Pero talagang, hirap, Lord, paano ko ipipresent ito? Di ba? Sila yung mga gustong-gustong magbigay na ikapu at kaloob. Andiyan ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, nag-iikapu ka ba? Hintayin mo yung sagot. Alam nyo, kayang-kaya ko kayong hulihin eh. Kaya lang di ko ginagawa. Baka mapahiya kayo. Ang gagawin ko lang, papipikitin ko mga mata ninyo. Pikit kayo lahat, walang titingin. Tapos sabihin nyo, sino po ang nag-iikapo? Ay, nako, makikita yung mga nagtaas ng kamay, nag-iikapo. Yung hindi nag-iikapo, mahuhuli. Pero kay Lord, wala kang ligtas. Kahit saan ka magpunta, alam ng Diyos kung nag-iikapo ka o hindi. Una, magmamanifest sa buhay mo. Giginhawa ka. Pag inaangkin mo yung salita ng Diyos, God will never fail you pag sinunod mo yung kanyang salita. Hello, isn't God good? Sila yung masaya, nagbibigay ng ikapo, tumatakbo, nakikipag-unahan. Sama yung offering, parehas. Parehas sa 10%. Nababa pa nga yun. Hello?
Dapat mag-grow po tayo. Amen. Sila yung gustong-gusto mag-pray palagi. Palagi sumasama sa prayer meeting. Sila yung gustong-gusto magpa-disciple. Gustong-gusto sumama sa evangelism. Gustong-gusto sa visitation. Sa prayer meeting. Masayang mag-cell group. Gustong magkaroon ng 12 kaagad. Gusto nila magkaroon ng 144. Gustong-gusto na mag-preach. Gusto na mag-full time. Hallelujah. They're willing to give their lives to God. Willing to die for the expansion of God's kingdom. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng mga kapatiran na kasama po sa cell group natin, nag-i-invest ng time. May meeting po kami palagi, twice a week. Twice a month, sorry. Maraming salamat po sa mga volunteer workers na nagsasacrifice ng kanilang mga oras. Mga music ministers. Pag-practice po, Sabado, 3 practice dito. Nag-i-invest ng time sa halip na nasa bahay. Yung po mga audio system team, yung mga gwardiya, Sunday school teachers, cooks, amen, volunteers, evangelists, faithful tithers, prayer warriors, and intercessors. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Ang Panginoon po, mga kapatid, ay hindi unjust, sabi ng Hebrews 6 verse 10. Lahat ng iyong pagpapagal o mga sacrifices ay hindi makakalimutan ng Diyos. Yung pagpunta mo rito na walang pamasahe, hindi mo alam kung uuwi ka ng nakasakay o maglalakad, meron niyang reward, mga kapatid. Maring hindi kita mabigyan ng reward kasi hindi ko alam, but God knows it. Amen. Yung hindi ka kakain, nandito ka maghapon, God sees it. Amen. Pero mas mahusay mag-reward si Lord kaysa sa pastor. Amen. Kaysa sa church. Minsan nag-preach si Pastor Elijah sa Amerika, laking simbahan. Christ for the nation. Na-bless sa marami mga tao. Natapos yung meeting, dami na pagpala, dami na puno ng Espiritu ng Lord na revive. Pagtapos wala siya natanggap na love gift. Nagkolekta para sa kanya. Pagdating po doon sa board, pinag-uusapan kung magkano bibigay sa kanya. Binigyan ng kapraso. After a few weeks, o after a few days. Konti. Halimbawa lang, 1,000 na kolekta, binigay sa kanya parang 100. O kaya, $50. Kasi pinag-usapan ng board. Masyadong malaking collection. Bibigay ba natin ito kay pastor? Ang tagal dumating. Yung pala, 50 lang. Oh my God. Laking simbahan. So, kay Lord tayo asa, mga kapatid. Lahat ng ating pagpapagal, I tell you, hindi mo kayang sukatin ang biyaya ng Diyos. Lahat ng binigay mo, ibabalik niya sa iyo ng maraming beses. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi ka niya kalilimutan, hindi ka mapapahiya, hindi ka niya pababayaan kahit kailanman. Amen. Ang sacrifice life ay pamumuhay na may kabanalan para sa Panginoon ay nagpapaganda ng ating buhay, nagbibigay ng tagumpay, ng breakthrough, kasaganaan sa maraming mabuting bagay. Kaya inutos ng ating Panginoon ang Romans 12 verse 1 and 2. This is the key. 1 Peter 1 verse 15 to 16, Matthew 5:48, and Colossians 3. Sabi po sa Colossians 3, ipako mo ang mata mo sa itaas, sa kalangitan. Amen. Set your affection on things above, not on things on earth. Kaya po yan sinabi ng Lord, because God is guaranteeing us, hindi ka mapapaya when you trust Him. Hindi ka mapapaya pag namuhay ka ng merong kabanalan o consecration. Kami po, mga kapatid, nung ako'y nag-resign, kagagraduate ko lang po ng officership training program ng BPI. Maganda po yung opportunity pag nakasama ka doon. Nag-resign po ako.
nag-resign. Napakaganda ng aking future. Kasi tinuruan kami ng lahat ng job responsibility sa bangko. Mula local hanggang international. Everything. Itinuro sa amin. So, ibig sabihin, binigyan kami ng knowledge para maging mabuting opisyal. Yung ibang mga klase ko doon, after mga 10 years, pagbalik ko, Assistant Vice President. Assistant Vice President ka na. Meron akong iniwanan doon, clerk. Pag visit ako after 10 years, manager. Manager ka na? Paano ka naging manager? Ang ganda ng suot. Maayos. Yung iba, nagpunta na sa Amerika. Yung iba, naging Vice President sa San Miguel Corporation. Mga kaklase ko. Napakaganda na aking future, pero tinawag ako ng Lord, nag-resign po ako. Ang consideration ko doon, inilalagay ko yung aking asawa at mga anak ko sa altar na susunugin. Wala po akong inisip na saan kami titira, magkanong love keep. Wala po. Paano ka mag-iisip ng love keep kung 10 membro mo, 15? Tapos walang trabaho, mga asawang babae. Mga asawang lalaki, iba may trabaho, iba wala. Hindi ko po naisip kung saan ako titira, magkanong love keep ko. Ano kaya doon, yayaman kaya ako dito. Ang alam ko, mahal ko ang Lord. Nasasawa na ako magtrabaho. 36 years old pa lang ako noon, pero maraming taon na po ako nagtrabaho. Many years. 17 years old pa lang ako, nagtrabaho na ako. Hanggang ngayon nagtatrabaho ako noon. Nag-resign ako, akala ko tapos na. Yay, magpapastor ako. Yung pala, mas maraming trabaho yung pastor. Eh doon po sa aking iniwanan trabaho, nakaupo lang ako maghapon, panay ang meeting ko lang. Sinecheck ko yung mga gawa ng mga tao. Wala pong kahirap-hirap. Kahit nakapikit ako, kaya ko magtrabaho. Pagdating ko dito, sabi ko, aba, ang hirap pala. Kakaunti pa lang yan, ha? Mahirap na. Lalo na pag marami. Pagka-conscientious ka. At bago po ako nag-resign, kami pong mag-asawa ay nangako sa aming sarili. 1982, bagong kasal kami, sinabi namin na hindi kami bibili ng television. Hanggat maaari, hindi manonood. For more than 20 years, 22 or 23 years, wala po kaming television. Sabi ng mga kaopisina ko, gagawin bang tanga yung mga anak mo? Sino magtuturo sa kanila? Di kami. Sabi ko, teacher ang asawa ko. Ako, may pinag-aralan naman ako. Ang dami nagsabi sa akin, tanga. Pati yung mga walang pinag-aralan, sinabihan akong tanga. Kasi nag-resign ako, nag-resign ako at ako po ay nagpastor. Maraming beses po akong minura. Namura na kayo? Minsan, loved ones ninyo, mumurahin kayo. Minsan, yung taong mas maliit pa sa'yo, kaya mo tirisin. Ay, kung naliliitan ka sa akin, parang ganun ang pumapasok sa utak ko. Kailangan magpigil ka. Minsan, sinabihan ako, impostor. Meron akong Bible study sa Tondo. Yung mga nakatambay doon, mga lalaki, mga drug addict, impostor. Ang tawag sa akin na impostor. Andiyan na si impostor. Marami po, mga kapatid. Pero alam nyo, nakakatuwa po ang Lord pag inalay mo ang buhay mo kay Lord. In those times, we experience the manifested glory of God in our life many, many times. Maraming mga pagkakataon, naghihimala ang Diyos sa amin. Halos araw-araw, mga kapatid. Isang beses po, meron kaming guest na anak ng propeta. Nag-guest sa amin.
Sabi niya, pagpasok niya raw, sabi niya sa nanay niya, Ma, when I entered that house, that church, I entered heaven. Para akong pumasok sa langit kasi naabutan niya, nagpe-praise and worship kami doon. Gulat na gulat siya. Sabi niya, para akong pumasok sa langit. Talagang pinagmalaki niya sa nanay niya. And those are miracles from the Lord. Hindi po ba? Habang ako po ay nagpipreach, maraming pagkakataon, Sunday morning, yung mga tao umiiyak, naluluha. Hindi naman po ako, hindi ko naman sila pinapaiyak. Nagpipreach lang ako. Pag nagtuturo Sister Cora ng Sunday School, nag-iiyakan yung mga tao. Minsan meron pong isang Commodore na dumalo, inimbitahan. Alam niyo yung Commodore? Siya po ay mataas ang pwesto sa Navy. Pinag-pray ko po siya. Muntik siya ma-slain. Tapos nanghihina yung mga tuhod niya at gusto niya nang lumuhod. Umawag sa akin, tapos sabi sa akin, Pastor, ano po yun? Alam niyo ako ay Commodore ng Navy. Araw-araw nag-exercise ako para maging malakas ang katawan ko, para paglabanan, hindi ako yung uurong sulong. Hindi ako basta-basta nangihina. Pero nung pinag-pray mo ako, Pastor, nanginig ako, humina yung tuhod ko. Bakit? Ano yun? Sabi ko, yan ay kapangyarihan ng Diyos. Meron pong isang meeting namin, isang elder ng church, sinipo ng Lord, tumalsik sa kanyang pagkakatayo. Medyo malayo yung upuan na tinalsikan niya, nauntog yung ulo niya sa bangko at saka po sa semento. Nagkabukol ng malaki. Wala kasing catcher. Tumalsik. Hindi siya nasaktan, pero nagkabukol. Tapos ang ano po doon mga kapatid, madaling gumaling yung bukol. Ay grabe, meron pong isang balo 2 taong binibenta yung isang lupa na binibenta niya. Hindi mabenta-benta. Naghahamon po ako ng pera para sa gawain ng Panginoon. Magbibuild kami ng simbahan. Lumapit sa akin yung balo, sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako kasi 2 taong ko nang binibenta tong lupa, walang bumibili. Sabi niya sa akin, pag-pray mo ako, pag naibenta ko, magbibigay ako ng malaking pera sa church. Pinag-pray ko po siya. Wala pang 1 linggo, bumalik. Dala po yung pera makapal. Pastor, ito, naibenta ko yung 2 taong ko ng lupa na binibenta. Hindi ko mabenta-benta. Ito, nabenta ko na. Ito na yung para sa church. Grabe mga kapatid. Sobra mga kapatid. Iba, pag nagtakda ka ng buhay sa Panginoon, i-consecrate mo, nabuhay ka ng merong kabanalan, pagsunod sa salita ng Diyos, kasama ang pagbubulay ng salita ng Lord. Hindi po pwedeng holiness lang, although very important siya. Pero mahalaga po ang alamin mo ang karapatan mo bilang anak ng Diyos at ito ay pamuhay mo para maipaglaban mo ang buhay mo sa lahat ng lalang ng dyablo. Ang tawag ko po doon ay holiness pa rin. Kasi sabi po ng Joshua 1:8, huwag mong tigilan ng pagbubulay ang salita ng Lord araw at gabi. Gawin mo ang nakasulat doon. E ang kabanalan ay pagsunod sa salita ng Lord. Ang sacrifice ay dapat, it is because of your obedience to the Word of God. To the commandments of God. Yung inuutos ng Lord sa iyo, susundin mo kahit meron siyang sakripisyo, pero hindi sa sacrifice because it is a joy to serve the Lord. Hindi ka magsisisi, kapatid. You cannot outgive God. Sobra-sobra ang pararamdam sa iyo ng Lord o padadala sa iyo ng Panginoon. Sometimes God allows sufferings, problems, and trials to come our way because God wants us to grow in our faith, in our spiritual life. Gusto lang ng Lord na alisin o tapyasin sa ating buhay ang mga hindi kanais-nais na mga ugali. It is true consecration, offering our bodies to God as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Yun lamang po mga kapatid. Hindi mo kinakailangan maging matalino.
Di mo kinakailangan maging mayaman. Di mo kinakailangan maging mahusay sa pagsasalita. Yun po ang problema ko sa buhay. Kasi akala ko, English baliwala. Doon ako nag-focus sa mathematics. Sa mathematics, walang problema sa akin. Kahit walang libro, patayin mo ako sa harapan, masasagot ko. Yung English, sabi ko, madali lang, hindi ko dapat pag-aralan. Nagtataka ako, gagawa ko ng team, pagbalik sa akin, puro pula. So, ang gagawin ko, susundin ko yung teacher, sinusunod ko lang yung teacher. Pag-submit ko, pagbalik sa akin, pula uli. Sabi ko, sinunod ko lang yung utos mo. Tapos pula-pula uli. So, wala akong interest. Pag sasalita ka ng English, tinatawag ko sa'yo ay, masyado kang sosyal. Masyado mataas. Mayabang. Yung pala, kailangan natin matuto rin mag-English. Amen. Lahat pala, kailangan natin. So, dapat mag-aral tayo mabuti. So, yun ang akin. Kaya nga po, napaibig ako ni Sister Cora mabuti. Kasi English teacher siya eh. Hindi lang yan mga kapatid. Nagustuhan siya ng nanay ko kasi sabi niya, English teacher, sabi ng nanay ko, meron akong anak na binata. Gustong matuto na maging mahusay sa pagsasalita ng English. Meron pa rin siyempre ibang factor kasi mabait siya, born again siya, maganda siya. At palagi niyang binoblot ang aking tatay at nanay. Si Lord po nag-ordain na. Kailangan mo mag-invest. You need to offer your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your minds, that you will know what is acceptable, good, acceptable, holy unto the Lord. Para malaman mo yung perfect will ng Lord. Amen po ba? So gusto ng Lord na tayo po ay maging matiisin at maging pasensyoso. Kasama po siya at mapagpakumbaba. Kung wala pong kapakumbabaan ang isang Kristiyano, hindi siya totoong Kristiyano. Kasi ang kapakumbabaan, ito po ang pinakananay ng lahat ng magagandang ugali. The mother of all virtues. Iyon po ang humility na pinakita ng Lord sa atin. Ayaw ng Lord na tayo pong kanyang mga anak ay madaling mapikon, balat sibuyas, madaling maupen, konti lang na salita, konting utos lang. Ayaw po ng Lord na ganoon. So marami po mga pagsubok po rin ng Lord, pero I guarantee you, mapagtatagumpayan po natin. Kasi in-offer natin ang ating buhay sa Diyos. Lahat, mapagtatagumpayan mo. Sabi ng Bible, Romans 8:37, for we are more than conquerors through Christ Jesus. Hallelujah! Isn't God good? So sobra pong pinagpala tayo mga Kristiyano ngayon. Konti lang ang mga pagsubok o persecution. Hebrews 12 verse 4, you have not yet resisted unto blood, striving against it. We may suffer loss and face many persecutions and deaths, but in all these things, we are more than conquerors through Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We magnify your holy name, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa magandang buhay na binibigay mo sa amin, O God. Bagamat maraming mga pagsubok, Panginoon, pero binigyan mo kami, Lord, ng garantiya na mapagtatagumpayan po namin ang lahat ng mga ito at meron kang inihandang magandang buhay sa iyong piling para sa iyong mga anak. Panginoon, we worship you. We magnify your holy name. Salamat po sa magandang buhay. Salamat sa pinagpalang buhay. Salamat po, Lord, sa exciting na buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah.
sa maraming tagumpay na ipagkakaloob mo sa mga anak mo, sa mga taga-Joyful Life with Jesus, O God. Salamat, Lord. Hallelujah. Marami po ang magsasacrifice. Pero mag-i-enjoy sila as they sacrifice for you. Hindi nila ito iindahin. Hindi sila matatakot. Hindi sila ma-intimidate, O God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa halip, lalakas ang kanilang faith. Gagamitin mo kami, gagamitin mo sila, Panginoon, upang maraming ma-encourage na mga anak mo sa buong mundo in Jesus Christ's wonderful name. Maraming salamat po, Father God. Hallelujah. Lord God, pinagpapala ko po ang mga anak mo ng inyong pagpapala. Sa pangalan ni Kristo Jesus, God bless you, my brothers and sisters, and stay blessed. Amen. And be a blessing unto others in Jesus Christ's wonderful name. Amen and amen. Praise God.